Ang episode po namin today ay inisip namin ihatid sa inyo na walang intensyong manakot o gumawa ng pangamba sa ating mga sarili. Dahil na rin siguro sa kakulangan ng sagot sa ating mga tanong, nagpasya na kaming imbitahin ang ating mga sidekick experts to tell us kung ano nga ba sa tingin nila sa kanilang kakayahan na makita ang mga susunod na kaganapan, ang kahihinatnan ng mga pangyayaring ating nasaksihan. Ang una pong makakasama natin today, ang naghula ho dun sa gulong nangyayari ngayon sa Mindanao at pati na rin yung nangyayari ngayon sa New York at sa Afghanistan. Si Rene Mariano po. Hello! Magandang umaga. Welcome! Welcome to Sir. Thank you. Malaking honor para sa akin na maging guest sa programa niyo. Pero bago po namin kayo kausapin, ang daming nangyayari nito mga nakaraang linggo na ikinagulat nating lahat. At sa bawat araw na dumadaan, dumadami pa ang ating pagdududa, palalim ng palalim ang ating mga nagiging suliranin, ang mga lumalabas na pinagmula ng gulo. Pero iisa lang ang naglalarong tanong sa isipan ng marami. Ano nga ba ang susunod na mangyayari? Nagulat at nagimbal ang buong mundo sa pag-atake sa World Trade Center sa New York at sa Pentagon sa Washington noong Setyembre 11. Trahedyang sanhi ng terorismo at kumitil ng buhay ng libo-libong inosenteng tao. Trahedyang nagbabanta ng malawakang gyera sa pagitan ng Amerika at ng Middle East. At trahedyang senyales ng pagbagsak ng ekonomiya hindi lang ng Amerika kundi ng buong mundo. Habang naghihintay ang lahat sa magiging aksyon ng Amerika, and we stand together to win the war against terrorism. dito sa Pilipinas, nangangamba tayong mga Pilipino sa epekto ng trahedyang ito sa ating bansa. Ano ang maaaring mangyari sa susunod na araw? Ano nga ba sa tingin niyo ang susunod na mangyayari? Tignan natin kung ano ang sasabihin ng tarot cards, no? Nilayout ko na yung cards at ang ginagamit kong style dito ay yung tinatawag na Ancient Celtic Method. Ang ginamit kong baraha to present the world ay yung barahang The World. The World. Tarot. At ang unang lumabas dito, The Empress, no? So sa makatwid, wala na naman akong nakikitang mas matinding panggulo na ika nga magiging kaganapan pagkatapos nung trahedya sa New York. Ito bang The Empress symbolizes New York because of the Statue of Liberty? This is the symbol of Mother Nature. This is also the symbol of the Earth. Kaya fertile yan, makikita mo, na para bang ito yung pagsisimula, parang tagsibol uli. Healing process, no? Di ba nagiba? Tapos, kumbaga, start na ang tinatawag nating spring. Pagtubo, At dito naman sinasabi na ang mga opposing forces mukhang magkakaroon ng magandang konklusyon ang mga disagreement, no? Sa Amerika at sa mga fundamentalist Islam, no, na katulad ng mga Taliban sa Afghanistan. Ito yung past, no? Makikita dito natin na kumbaga yung remote past, makikita natin na talaga yung trahedyang naganap sa New York talagang pinag-aralan ng napakatagal. Kasi this is the card of student, no? Or something to do with scholastic achievement. Now, makikita natin dito na itong immediate future, talagang nagkaroon ng pagkakaisa ang buong mundo dun sa nangyari sa ibang bansa, sa Amerika. So, magkakaroon ng tinatawag na compromise, no, between the Pakistanis, yung government ng Pakistan, at ang sa Afghanistan. Ganun pa man talagang ito military ito, no? Pero it doesn't necessarily mean military war. Para bang paghahanda lang. Naghahanda sila sa maaaring mangyari. Parang nagkakaroon ng tinatawag na disciplinarian attitude ang mga Amerikano at ang ibang allies nito para doon sa mga handang gumawa pa ng gulo. Ito yung immediate future. Ito yung mga kinatatakutan natin maaaring mangyari. Na halimbawa yung Third World War, no? Pero ang nakikita ko dito, actually, walang Third World War na mangyayari. Ang nakikita ko dito, parang guerrilla warfare.
At dito sinasabi na meron pang isang negative situation na maaaring maganap na gawa ng mga terorista, pero under control sila nitong military, no, ng mga soldiers. Ito yung ano natin, fears natin, ano. Ang ibig sabihin nito, ang pinaka ultimate result ng nangyaring ito sa Amerika ay walang kinalaman sa physical violence, no, walang gera, no, kumbaga economic recessions. Okay. Lalo na dito sa bansa natin, magkakaroon ng tinatawag na biglang pagtaas pa ng dollars against the peso, Yes, peso. no, at ang dahil tayo maangkat ng mga langis sa Middle East, maapektuhan din yan, kaya hindi natin mapipigilan ang Pagtaas pa? Ang lahat ng Oo. bagay. Taas pa? At saka dito rin sinasabi na may posibilidad na yung Abu Sayyaf hindi pa rin makokontrol ng Masusuka. ating military, no? Dito makikita ninyo, no, na parang nagdanakaw ito, no. Si Bin Laden, parang mangyayari diyan, aalis yan sa magtatago yan, no, kasi marami naman siyang mga Pwedeng contact points, no. At dito rin sinasabi na may bagong buhay na magaganap sa Amerika, at yung kinatatakutan nating recession, tatagalan siguro yan ng mga 3. Sa bagay, matagal din yung 3 taon, ano. Matagal na, matagal Lalo na. na sa world, ano. Pero ito yung mga fears natin. Ang talagang nakakatakot, hindi yung danger ng gera, kung hindi danger ng economy. Sa tingin niyo ba Maghihirap ang buhay. Sa tingin niyo ba si Osama Bin Laden talaga ang pinagmulan nitong mga gulo nito? Alam mo, sa totoo lang, ang pakiramdam ko dito, yes. Pero ito terroristic attack ito, no? At matagal nang pinag-aralan, At ito, kung mapapansin ninyo, parang dahil sa nangyaring trahedya nga sa Amerika, kumitat mas yumaman si Bin Laden dahil sa stocks. No, parang sa stocks. Oh my God. Kaya parang mas lalo siyang yumaman. Kumbaga, hindi tayo dapat matakot dito sa global thing kasi kumbaga buong mundo kalaban ni Bin Laden, no? Kumbaga mas Ngayon. nakakarami. Pero yung mga family o yung pinaka-nucleus ng bawat society sa bawat culture sa buong bansa parang nasisira. Parang kumbaga nagkakaroon ng mga lamat dahil nga sa mga drug menace. Well, obviously, tumitindi na talaga ang pagkakaroon ng discrimination against Arabs ngayon sa US. Parang bawat religion nagkakaroon ng discrimination. Catholics against Muslims. Alam mo, sa tingin niyo ba talagang lalaki pa tong yung gap na religious, to? ito symbol ito ng religion, ano. And there's the devil here. And one of the purposes of the devil is really to divide humanity, people. no. And I think she is succeeding because yung tinatawag natin again, yung personal beliefs natin. Pero kung titignan natin ito sa isang bukas na pag-iisip na ang bawat kultura at bawat relihiyon ay pinaka-essence naman yan love and unity and justice, walang dapat pag-awayan. Sa Pilipinas naman, gusto ko malaman. Sa Pilipinas, unang-unang problema natin, magpapatuloy pa yung problema kay Ping Lacson. May hirapan si Victor Corpus na magkaroon ng mga hard evidence tulad ng naganap kay kay dating presidente Erap Estrada. Ang nakikita ko lang dito ay magpapatuloy pa rin ang mga kidnapping, ang rapes at because of the drug menace. At ang nakikita kong direction ng present government is to achieve agricultural success, no? At magtatagumpay naman ito on the good side para naman huwag natin ibitin sa negative, no? O nga naman. Para medyo lumigayan naman tayo ng konti. Sinasabi nila na dying ang movie industry, no?
Pero nakikita ko dito na gaganda ito lalo-lalo na sa susunod na taon. I hope so. Oo. It's good news for the Salamat naman po. people in the movie Ay nako, industry. marami pa po tayong makakasamang psychics sa pagbabalik ng sis. Huwag kayong aalis. Thank you. Thank you so much.